Halang-halang ay niluto ko para sa lunch namin kahapon. Walang kilala ang putahing ito sa Visayas at Mindanao at sinamahan ko na rin pala ng pritong isda para sa anak ko at kinahaponan ay sumama ako para sa pagluluto ng feeding program sa daycare. Hello mga mi, magandang araw. Ako nga pala si Praise, isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP o US at sa kasalukuyang nasa 3rd year na sa puntong ito, char. At anyways, ito, nagluto ako kahapon ng halang-halang. Ang halang-halang ay ibig sabihin ay maanghang. So, halang means maanghang. Kapag pinagsama yung halang-halang, sa Tagalog ay maanghang-anghang. Parang Visayas at Mindanao, itong dish na to nakilala. Para lang talaga siyang tinola ang pagproseso ng pagluluto. Kahit nga yung ingredients. Pero ang pinagkaiba lang talaga is nilalagyan ng gata at ng maraming sili. So, masarap siya kung mahilig kayo sa gata at kung hindi kayo masyadong mahilig, ay sorry. Kung napapansin yung merong sibuyas na dahon at saka ng kamatis, optional lang yan mga sis. Depende yan sa inyo kung preference niyo yan. Nilagay ko lang yan dahil baka masira na nga yung kamatis at saka yung dahon ng sibuyas. Pagkatapos ko dyan igisa, ay nilagay ko na rin itong kanyang gata. Pagkatapos ko lagyan ng gata, dagdag na rin ako ng tubig para enough lang na lumambot yung karne kasi hindi ko rin nga gusto yung marami masyadong sabaw. Di pa nga ako masyadong nakontento dun sa sabaw, baka matuyot. So, nag-add pa ako ng konti. At the same time, nagluluto rin ako ng isda na prito dahil yung toddler ko hindi niya gusto yung maanghang. At hindi rin niya gusto yung gata. Kaya, syempre, kailangan din natin magluto ng kakainin niya. Then, nilagay ko na rin itong sayote. Nakasalang pa nga yung mga niluluto ko pero naubusan kami ng gasol kaya dalit-daling nag-order yung asawa ko sa online. Buti na lang talaga online lahat ngayon, no? Madali na lang silang makontak. But anyways, ito, continuous na tayo sa pagluluto kasi saglit lang din naman dumating na yung LPG. Hapon ko pa nga na-edit to at lalagyan ko na lang sana ng voice over pero hindi ako natapos dahil nagkaroon ng emergency sa thesis namin at kailangan ko yun harapin. Ito, ngayon ko palang maasikaso. Going back, pagkatapos kong magluto ay wala na rin akong pinalipas na oras. Nag-asikaso na rin ako nitong mga hugasin sa lababo dahil natambakan na nga. At hirap kasi kami dito sa village ng tubig. Kailangan ko pang mag-igib dyan sa labas. And fast forward, kinahapunan, alas 3, ay nag-asikaso na rin ako ng mga gagamitin sa feeding program ng anak ko sa daycare. 3 p.m. kasi yon at kailangan namin magluto. At isa ako sa nakaschedule pag Tuesday na magluluto. Grabe nga yung pagod ko kahapon. Ramdam na ramdam ko kagabi. Please! Malapit lang din naman talaga yung daycare or yung school na pinapasukan ng anak ko sa bahay namin. Pero gumagamit pa rin talaga ako ng e-bike. Kasi nakakapagod. Anyways, pagkarating ko dyan ay inasikaso ko na rin itong mga ingredients na lulutuin namin dahil nga magluluto kami ng Mickey gisado. Diyan nakakalungkot nga lang kahapon dahil ako lang mag-isa sa grupo namin at itong mga nakasama ko dito ay volunteer lang sila na hindi naman dapat sila yung magluluto kasi hindi pa nila schedule but wala daw kasi ako makakasama kaya tinulungan na lang din nila ako. So thank you po talaga sa inyo mga sis. Mga kamamish. Forward, dahil wala kaming ingredients na toyo, eto at lumabas ako, pumunta ako ng Dali. Sabi ko nga sa mga kasama ko, yung toyo ko na lang bawasan nila eh. Eto, pagbalik ko ay medyo nagugutom kami. Kaya habang nakasalang pa yung kawa dyan at pinapalambot yung Mickey, bumili na lang din ako ng merienda namin. Kasi syempre nakakahiya, tinulungan ko na nga nila ako sa pagluluto. Eh, wala pa silang merienda. Char. Kapiling daw niya kasi kaya Maya-maya ay naluto na rin kaagad itong Mickey na niluluto nila.
Actually, ako dapat magluluto pero hindi talaga ako magaling sa ganyan mga sis. Tamang prito-prito lang tsaka YouTube. Char. Tapos magsandok ng mga kasama ko ay dinala na rin yan sa loob para lumamig na at mai-serve din sa mga bata. Tutuwa nga rin ako dito sa mga kasama ko kasi hindi talaga nila ako iniwan hanggang sa paglilinis. Sinamahan nila ako na maghugas ng mga plato, maglinis dito sa classroom. Kasi yung Tuesday group, aside sa pagluluto, maglilinis din yan sa classroom. At ngayon or kahapon, sinamahan talaga ako ng mga nag-volunteer na mami. Kaya sobrang grateful talaga ako na nakasama ko sila kahapon. Na rin namin yan sa mga bata para makakain na rin sila dahil nag-aantay na yan sila. Inip na. Kaya ang ginawa ng teacher, pinanood na lang sila habang nag-aantay. Exactly 5:30 ay natapos kami sa paglilinis sa loob ng classroom at paglilinis din ng mga pinagkainan doon sa kusina. Hapon ko nga naramdaman yung bigat ng balikat ko, parang may nakadagan. Char. Hanggang dito na lang. Salamat po at umabot kayo dito. Paalam. Bye. Say bye. Bye!